Good day, everyone. Once again, this is M Counting, where you will fall in love with accounting. So, in this video, we will discuss normal balances. Ayan. What is normal balance? Tinatawag rin tong rules of debits and credits sa ibang ano. Yan. Sige. So, normal balance. Ay, nandiyan na pala. Hindi ko na ano. Yan. So, normal balance is the side where an account increases. No? Ibig sabihin ng normal balance, if yung account, nilagay mo siya sa normal balance niya, dun siya magi-increase. No? If yung account, nilagay mo sa kanyang sariling normal balance, that account will increase. No? Sige, ito yung mga account na ang normal balance ay debit. So these accounts, itong asset, expense, drawings, or withdrawals, ang normal balance ng tatlong ito ay debit. Ibig sabihin, pag nilagay mo sila sa debit, magi-increase sila. Dahil yun yung normal balance nila, yun yung makapag-i-increase sa kanila. So yung asset, pag dinebit ko yung asset, such as cash, pag dinebit ko yung asset, magi-increase siya, madadagdagan. Pag dinebit ko yung expense, magi-increase, madadagdagan. Yung drawings, pag dinebit ko, magi-increase, madadagdagan. Kasi yun yung normal balance nila. Yun yung makapag-i-increase sa kanila. Yan. Okay, kuha. Sige. O paano sir pag nilagay ko sa kabaligtaran, opposite ng normal balance? What if yung asset kinredit ko? What if yung expense kinredit ko? What if yung drawings kinredit ko? If kinredit mo, made-decrease naman sila. So, pag nilagay mo to sa opposite balance nila, mababawasan sila. No? Nakuha? So, itong tatlo, ang normal balance nila, debit. Kung gusto mong dagdagan, i-debit mo. Dahil yun yung normal balance nila, yun yung makapag-i-increase sa kanila. Kung gusto mong bawasan, baliktarin mo lang yung normal balance. I-credit mo, made-decrease. Kuha. O, dito tayo sa credit side. Ito namang liability, income, at saka equity. Yung equity, yun din yung capital under sole proprietor. Ang normal balance ng tatlong ito, credit. Ibig sabihin, kapag kinredit ko yung liability, kapag kinredit ko yung income, kapag kinredit ko yung equity or capital, mag-i-increase or madadagdagan sila. Kasi yun yung normal balance nila. Kuha. No? So itong tatlo, ang normal balance nila, credit. Kapag kinredit ko, mag-i-increase sila. Kasi yun yung normal balance nila, yun yung makapag-dadagdag or increase sa kanila. No? O paano kung pag dinebit ko? Binaliktad ko yung normal balance. Dinebit ko yung liability, dinebit ko yung income, dinebit ko yung equity. Kapag ganon, mababawasan sila. Made-decrease. Kasi opposite na ng normal balance nila yon. Nakukuha, class? So, kailangan mo lang itong tandaan. Kailangan mong i-memorize. Hindi memorize, isa puso mo. No? Actually, bigla mo na lang maaalala yan pag araw-araw mong pinapractice yung basic accounting. Kusa mong maaalala yan. Yan. Pero kung gusto mong technique para maalala mo, alalahanin mo lang yung pangalan na 'to, Adelay. O kaya kung ayaw mo ng pangalan, isipin mo na lang si Ade nagsinungaling. Yan, Adelay. Yung Ade, ang ibig sabihin ng ADE, mnemonics lang 'to class para madali mong matandaan. Yung A means asset. Pakita ko lang. Pen. Yung A, yun yung asset. Ito. Yung D, drawings. Yung E, expense. Ayan. Ang normal balance ng ADE, nasa baba niya, debit. Para madaling matandaan eh. Kailangan mong diskarte din parang nag-aaral. Lalo na ang daming aaralin sa BSA program, no. Yan. Lalo na pag nag-take na kayo ng board exam. Lie naman, yung ibig sabihin ng L, liability, yung I, income, yung E, equity. Ang normal balance niya, credit. Tandaan mo lang yung normal balance. Kasi yung normal balance lang yan yung makapag-i-increase sa kanila. Kapag binaliktad mo sa normal balance, made-decrease sila. Yan ang tandaan mo.
Kapag na-master mo yung normal balance, madali nang mag-journal. Madali nang mag-analyze ng problem. Ang ano ng, ayan, sige. Sige, let's try ng simple illustration lang. And then after nito, magsasagot tayo sa Excel. No? So first transaction, Ming Ming, the owner, invested 50,000 cash and 30,000 equipment in the business. Take note na whenever pahapyaw to sa journalizing class. Kasi dadaanan natin yung journalizing when we get to the ninth cycle. So, whenever na nag-journal ka, nag-analyze ka ng transaction, take note, nasa point of view tayo ni entity. Isipin mo, nasa point of view tayo ni entity or ni business. Ang nire-record natin, business transaction, tama? Kung naalala nyo sa accounting assumption. Therefore, nasa point of view tayo ng entity, ng negosyo, hindi ng owner. O si owner, si Mingming, nag-invest daw ng 50,000 cash sa negosyo, tsaka 30,000 na equipment. Anong nagkaroon sa negosyo? Anong nagkaroon si entity? Nagkaroon si entity ng cash kasi nagpasok yung owner ng cash. Nagkaroon din ng 30,000 na equipment yung entity kasi nag-invest yung owner. Therefore, etong cash and equipment being an asset account, how do you increase an asset? Kung gusto mong dagdagan yung asset dahil nagpasok yung business, ay nagpasok yung owner ng asset, ng cash at equipment, kung gusto mong dagdagan yung dalawang yan, i-debit mo. Debit cash, debit equipment. Dahil yun ang makapag-i-increase. Asset kasi tong cash, asset din yung equipment. Kapag dinebit ko to, mag increase sila. Dahil yun yung normal balance nila, yun yung makapag-increase sa kanila. At whenever na nag-iinvest ang owner, ang account na ginagamit to credit, ang kinikredit na account, capital, Mingming capital. Capital account kapag nag-iinvest yung owner. At alam natin na yung capital account, ang normal balance niyan, credit, tama? Yung capital. Capital, yun din yung equity, kung naalala nyo. Ito, equity no, or capital. Ang normal balance niya, credit. So kung gusto mong dagdagan yung capital dahil nag-invest yung owner, i-credit mo. Kasi yun yung normal balance niya, yun yung makapag-i-increase sa kanya. Kuha class. At take note, ito na rin yung, ang tawag dito, bakit dalawa yung debit? Ang tawag dyan, compound entry. Compound. Compound journal entry, no? Kapag at least dalawa, at least two yung debit or at least two yung credit. Compound journal entry. Ayan. Para hindi mahaba, hindi na separate na magde-debit ka ng cash and then credit capital, tas debit equipment. At ito na rin tinatawag na double entry system. Sa double entry system, kapag nag-debit ka, dapat may corresponding credit. Kung na-aaral nyo na, double entry system, di ba? Kaya double entry means double, may debit, may credit. At itong tandaan nyo rin, kailangan yung mga sinasabi ko, i-note nyo. Kapag nag-journal ka, ito journal yan eh. Whenever na nag-journal ka, dapat yung effect niya sa accounting equation equal. Equal yung effect niya pag nilagay mo siya sa accounting equation. O, patunayan natin, ayan. Di ba ang cash and equipment asset? Tama? Cash is an asset. Nag-debit ka ng cash, nadagdagan yung asset mo ng 50. Nadagdagan din yung asset mo ng 30K dahil sa equipment. So yung total assets mo, ito, 80K. Ito, assets. Dito lang sa baba. Tama? Ayan yung assets mo, 80,000 dahil dito sa dalawa. Sa transaction, may liability ba na Wala, no? Wala namang liability dyan. So, zero yung liability. Equity meron ba? Meron yung capital. Equity yan. Ito, 80K. Nadagdagan. Kinredit mo yun, nadagdagan. So, balance ba yung accounting equation? Ayan. Equity yan. Sorry. Balance, no? Kasi meron kang assets na 80,000, equal siya sa zero na liability plus equity. So, dapat laging ganyan yung effect ng journal. Whenever na nagjo-journal ka, kahit anong journal pa yan, kahit adjusting entry pa yan, kahit anong journal entry, dapat yung effect niya sa accounting equation, balance, equal. Kuha class. Sige, pangalawa, service are performed and clients are billed for 10,000. O, nag-perform ka ng service.
The fact na the fact that you perform services already, income na yan or revenue. Under accrual, di ba? Under accrual basis of accounting, once na-perform mo na yung service, it is considered earned. And once it is earned, revenue na dapat. Kaya na-perform mo na, magka-credit ka na ng service revenue. Bakit ko kinredit? Para dagdagan yung revenue. Kasi yung revenue is an income. Di ba ang income is ang normal balance ng revenue or income, credit. Kung gusto mo siyang dagdagan, i-credit mo dahil yun yung normal balance niya. Ayan. Yun yung makapag-increase sa kanya. At since binil mo pa lang yung kliyente, ibig sabihin, sinisingil mo pa lang. Hindi pa nagbabayad sa'yo. Kaya therefore, may pautang ka muna sa kanya. Kaya ang i-debit mo muna, accounts receivable. Ang accounts receivable is an asset account. If you want to increase an asset account, ilagay mo siya sa normal balance niya, i-debit mo para madagdagan. Dahil yun yung normal balance niya, debit, yun yung makapag-increase. At again, yung effect niya sa accounting equation, dapat balanse. Yung accounts receivable, yun yung asset na 10K, wala namang liability transaction, di ba? O zero. Yung equity, yung service revenue. Kasi yung income, papasok yan sa equity or capital. Kung naalala nyo, na-discuss natin sa accounting equation. No? At saka sa statement of changes in equity. Yan. So, balance siya. Ayan. Equity. And then last, hired an employee. Pag nag-hire ka ng employee, wala pang to be paid 15,000 on the 28th date each month. O wala pang entry yan. Non-accountable events yan. Tama. Wala pang naapektuhan sa assets, liabilities, equity, income, and expense. At dako tayo dun sa exercise natin sa normal balance. Dalawa lang naman to. Pag nasagot nyo to, okay na tayo dito. So, ang ano dito, lagay mo lang yung normal balance ng account at saka kung paano siya mag increase o decrease. No? So, halimbawa, ito, accounts receivable. Anong normal balance ng accounts receivable? Tanungin mo muna sarili mo, anong account yan? Asset ba? Liability? Equity? Income? Expense? Accounts receivable is an asset. At asset, ang normal balance ng asset, debit. Kung gusto mong dagdagan yung debit, kung gusto mong dagdagan yung asset, ano mo, lagay mo sa normal balance. Yun yung makapag-increase sa kanya, tama? Kaya kung ano yung normal balance ng asset, yun din yung makakapag-increase sa kanya. So pareho yan. Laging pareho yan, yung normal balance tsaka increase. Kung normal balance mo debit, paano mo siya i-increase, i-debit mo. Kasi yun yung normal balance niya. Yun yung makapag-i-increase sa kanya. Paano mo babawasan yung asset? Eh di baliktarin mo yung normal balance, i-credit mo. Gets, class? Salaries expense. Anong normal balance ng expense? Debit. Kung gusto mong dagdagan or increase, i-debit mo. Dahil yun yung normal balance niya, yun yung makapag-increase sa kanya. Kung gusto mong bawasan, i-credit mo. Kabaliktaran ng normal balance. Service revenue. Revenue is an income account. Anong normal balance ng income or revenue? Credit. Tama. Kung gusto mo siyang i-increase, i-credit mo. Dahil yun yung normal balance niya, yun yung makapag-increase sa kanya. Kung gusto mong bawasan, baliktarin mo yung normal balance, i-debit mo. Gusto mong i-decrease. Gets? O yung cash asset yan. Normal balance ng asset, debit. Kung gusto mong dagdagan, debit. Ito, credit. Accounts payable, liability. Ito, liability. Ang normal balance ng liability, credit. Kung gusto mo siyang i-increase, dagdagan, i-credit mo. Dahil yung normal balance niya. Kung gusto mong bawasan, opposite ng normal balance, i-debit mo. Drawings or withdrawal. Ang normal balance nito, debit. Kung gusto mong dagdagan, i-increase, i-debit. Gusto mong bawasan, credit. O, para lang tayong naglalaro class. Pag-ibig, payable. Pag-ibig, oh, yan, payable. Anong normal balance ng liability yan? Payable. Credit. Kung gusto mong dagdagan, i-credit. Kung gusto mong bawasan, debit. Opposite ng normal balance. Building is an asset, no? Non-current asset. Kung gusto mong dagdagan, ang normal balance nito, debit. Kung gusto mong dagdagan, i-debit mo. Kung gusto mong bawasan, i-credit. Opposite ng normal balance. Nakukuha, class? Capital or equity. Anong normal balance ng equity or capital? Credit. Kung gusto mo siyang dagdagan, i-credit mo. Kung gusto mong bawasan, baliktarin mo normal balance, i-debit mo.
Lastly, office supplies. Ang office supplies, asset yan. Kung gusto mong dagdagan ng asset, anong normal balance ng asset muna? Debit. Kung gusto mong dagdagan, i-debit mo. Kung gusto mong bawasan, baliktarin mo normal balance, i-credit mo. Nakukuha ba, class? Kuha po ba? Sis- O, sige, yan. O, last, na exercise 2. O, picturean nyo muna. Ayan, picture 1, 2, 3. Ayan. Ayan. O, dito sa transaction 2, magjo-journal na tayo, pahapyaw. Para tuturuan ko kayong mag-analyze ng transaction, pati yung effect niya sa assets. O, ano yung requirement? O, eto. Ilagay mo lang siya, yung, ano, indicate whether the asset, liabilities, equity increase. Pag nag-increase daw, ilagay mo plus. Pag nag-decrease, yung asset, liability, equity minus. Pag walang nagbago, zero ang lagay mo. O, sige. I-journal natin talaga to. Yan. Doon muna tayo sa 1. Yan. Ito munang 1. Ito. Sige, lagay natin yung ano. Sige. O, dito muna tayo sa 1. Ito. The owner invested cash in the business. O, tandaan nyo lagi ang accounting assumption yung accounting, yung entity concept, yung separate entity concept. Nasa point of view lagi tayo ni entity or business. Ang nire-record natin, business transaction, hindi transaction ng kahit sino. Ano, ayan. Ayan. Mga nire-record natin, mga business transaction to. Ayan, nawala. Nag-print. Yan. Yan, business transaction. Yan. Yan. Number 1, yung owner daw nag-invest ng cash sa negosyo. Ayan. Anong nagkaroon si business nung nag-invest yung owner ng cash? Nagkaroon ng cash yung negosyo, tama? Nire-record natin yung transaction ni business. Sa point of view tayo ni business, ayan. Kung nagkaroon ng cash ang business, paano mo dadagdagan yung cash? I-debit mo kasi yun yung normal balance niya. Yung asset na cash, yun yung makapag-i-increase sa kanya. So, to increase cash, i-debit mo. Tama? Kung gusto mo siyang, ano yan, anong kinikredit mo whenever na nag invest yung owner? Kikredit mo capital. No? Kung anong pangalan niya, kung Miao Capital, ikaw na ba yan? Kunwari Miao Capital na lang yan. So, yan yung ano niya, journal entry mo. No? Huwag muna nating lagyan to record. Lalagyan ko yung to record pagdating natin sa 9 cycle, yung journalizing. Yan. Ayan yung entry mo. Yan, debit. Bakit may lockdown, sir? Whenever na nagde-debit and credit ka, dapat nag-i-indent ka kapag magke-credit. Huwag mong pagpapantayin, no? Pag nag-debit ka, mag-indent ka ng konti pag magke-credit ka. Yan. So, debit cash, credit Miao Capital. Anong nangyari sa cash nung dinebit mo? Nag-increase. Kaya ilagay mo sa asset, increase. Kasi yung cash asset. Anong nangyari sa capital nung kinredit mo? Nag-increase. Normal balance na yan eh. Kaya ilagay mo sa equity plus. Meron bang liability transaction dito? Wala. So, lagay mo sa liability, zero. Kasi walang effect sa liability. Yes. O, number 2. Bumili ka daw ng office equipment on account. Inutang mo yung equipment. O, anong nagkaroon yung negosyo nung bumili siya ng equipment? Siyempre, nagkaroon ng equipment yung negosyo, yung entity. Ano ba yung office equipment? Asset. Kung gusto mong dagdagan yung asset, i-debit mo. Kasi yun yung normal balance niya. Tama? Inutang mo. Anong nagkaroon si negosyo aside sa asset ng equipment? Nagkaroon din siya ng utang or liability. No? Kasi inutang niya yung equipment on account. When you say on account, inutang. No? Inutang yan. Therefore, anong normal balance ba ng liability? Credit. Kung gusto mong dagdagan yung utang mo or liability, i-credit mo. Kasi yun yung normal balance niya. Yun yung makapag-increase sa kanya. Credit accounts payable. Kaya nangyari, nag-increase yung asset mo dahil sa office equipment, lagay mo plus dito. Nag-increase din yung liability mo dahil nag-credit ka ng on accounts payable. Sa equity, walang effect. Wala namang equity transaction dito. Gets, class? Number 3, provided services to client on account. On account na naman. Nag-render ka ng service. Pag nag-provide ka ng service, na-render mo na, ano na siya? Under accrual?
revenue na. Kasi na-earn na siya. Considered na earn ng isang item, yung isang bagay kapag na-render mo ng service. In case na service business ka. O, na-render mo na, revenue na yan. I-credit mo na yung service revenue. Bakit ko kinredit? Revenue na. Anong normal balance ba ng revenue or income? Credit. Kung gusto ko siyang dagdagan, i-credit ko. Kaya lang, hindi nagbayad yung client ng cash. Inutang niya. So, magde-debit muna ako ng accounts receivable. On account, hindi pa siya nagbayad. O, may pautang muna ako sa kanya. At if you want to increase accounts receivable, i-debit mo. Kasi asset yan. Yun yung normal balance niya. Kaya nag-increase yung asset mo na AR, nag-increase din yung equity mo by virtue of service revenue. Liability, wala naman. No effect. Kasi wala namang liability na dyan, account. Number 4, receive cash from customers for service rendered. Ito. Nakatanggap ka ng cash sa customer. Nag-render ka ng service. Dito. Ito naman, since na-render mo na yung service, revenue na yon. I-credit mo na service revenue. Kasi na-render mo na yung service under accrual. Under accrual, income na or revenue ang isang item pag na-earn mo na. It is considered earned when the service is rendered already. Na-render mo na yung service or na-deliver mo na yung goods kahit hindi ka pa nababayaran. Sige. Credit mo na service revenue. At since nakatanggap ka ng cash, yung business, binayaran ka na pala ng cash ni client mo, i-debit mo na cash, hindi na AR. Nag-increase yung cash, dinebit mo. Nagkaroon ka ng cash, kaya ako dinebit. Diba? Nagkaroon ng cash, nagbayad na yung customer. Cash is an asset. Yan. Nag-increase yung asset mo, nag-increase din yung equity mo dahil sa service revenue. Liability, walang effect. Wala namang liability dyan. Number 5, paid salaries to employee. O, nagbayad ka ng pinasahod mo yung empleyado mo. Nagbayad ka. Ibig sabihin, may lumabas sa'yo. Kaya nagbayad ka. Anong lumabas sa'yo nung nagbayad ka ng salary ng empleyado mo? Nawalan ka ng cash, tama? Therefore, kung gusto mong bawasan yung cash mo, i-credit mo. Kasi yung cash asset. Kung gusto mong bawasan yung asset, ilagay mo sa baligtad na normal balance niya. I-credit mo para mabawasan. Kuha. So, yung cash, i-credit ko. So, nabawasan yung cash ko, nabawasan yung asset. O, ilagay mo na, minus mo yung asset dito. Anong i-debit mo? Bakit ka ba nagbabayad ng salary ng employee? Kasi na-consume mo na yung service ng empleyado mo. Na-consume mo na nagtrabaho siya. At once na na-consume mo na yung service ng empleyado mo, dapat may expense ka na. Tama? Naalala nyo under accrual? Expense ng isang item kapag na-incur mo na. Kailan siya considered incur? Pag na-consume, may na-consume ka na or may na-expired na. Nakuha? Dito, na-consume mo na yung service ng empleyado, expense na yan. And to be more specific, salaries expense. Salaries expense. Ayan, debit. Normal balance ng expense, debit. Kung gusto mong dagdagan, i-debit ko. Ayan. Ang expense, anong effect niya sa equity? Di ba ang expenses, mga expense decreases equity. Kaya dito, pa-minus siya sa equity. Naalala nyo? Sa accounting equation. Liabilities, walang effect kasi wala namang liability transaction. Number 6, collected receivable from a customer. An accounts receivable from a customer. Nangolekta ka lang ng pautang mo. O, anong nagkaroon sa negosyo kay entity nung nangolekta siya ng cash kay customer? Siyempre, magkakaroon ng cash yung entity. Kung magkakaroon ka ng cash, i-increase yung cash mo, i-debit mo. Kasi yun yung normal balance niya, being an asset. Anong mawawala sa entity? Pag kinolekta na niya yung accounts receivable niya, siyempre, mawawala na yung pautang mo. Kinolekta mo na. Magagalit sa'yo yung customer mo pag nangolekta ka na tapos may pautang ka pa. I-credit mo na yung accounts receivable para tanggalin mo na yung pautang mo. Kaya ako kinredit, ito kasi yung kabaligtaran ng normal balance ng asset. Di ba asset ang accounts receivable? If you want to decrease an asset, put it dun sa opposite ng normal balance niya.
Kaya dito, nag-increase yung asset mo, nag-decrease din yung asset mo, same amount. Therefore, may effect ba sa asset? Nadagdagan yung asset mo dahil sa cash. Nabawasan din yung asset mo dahil sa receivable. Walang effects yan sa asset. Tama? Assuming maglagay ka ng amount, tig 100, may effect ba sa asset? Wala. Nag-increase ng 100 sa cash, nag-decrease ng 100 sa AR. So sa assets, walang effect. Tama? Etong collection, nangolekta ka ng receivable. Wala siyang effect sa asset. Tama? Nag-increase and then nag-decrease. Sa liabilities, wala ring effect. Wala namang liability dyan. Equity, wala rin. Ayan, puro zero, no effect. Kuha class. Excuse. Sige. Number 7, last 4. Paid a supplier for a previously purchased item on account. O binayaran mo yung supplier mo. May utang ka dati. Dati kang bumili ka dati on account. Binayaran mo yung utang mo. No, ayan. So, anong entry pag nagbabayad ka ng utang? Anong entry? Anong mawawala sa'yo pag nagbayad ka ng utang mo? Siyempre, yung ipang babayad mo, cash. Mawawalan ka ng cash, babayaran mo utang mo. Para mabawasan yung cash, i-decrease mo siya sa record mo, i-credit mo. Kasi opposite ng normal balance niya. Yun yung makapagdi-decrease sa kanya. Anong mawawala sa'yo pag binayaran mo na yung utang mo? Mawawala na rin yung utang mo, tama? Ano ba yung utang? Accounts payable. Kung gusto mong bawasan yung utang mo, yung accounts payable, ilagay mo sa kabaligtaran ng normal balance, which is debit. Debit mo accounts payable. Kung gusto mong i-decrease yung accounts payable. Tama? Ah. Kaya dito, nabawasan yung accounts payable mo, dinebit mo, kabaligtaran ng normal balance, liability yan. Ilagay mo yung sa liabilities, pa-minus, nabawasan eh. Dinebit mo yung accounts payable. Nabawasan din yung cash, kinredit mo, minus din sa assets. Sa equity, walang tama. No effect. Kuha class? Number 8. Receive a utility bill to be paid next month. Nakatanggap ka ng utility bill kay Pelco, Meralco, mga electricity company. Nakatanggap ka ng utility bill. Bakit ka binibill ng Meralco? Ba't ka pinapadala ng bill? Kasi may kinonsume ka na electricity. Sinisingil ka na kaya ka binil. Kasi may na-consume ka na. Kapag may na-consume ka na, meron ka na dapat expense, tama? Therefore, mag-record ka na ng expense. Mag-debit ka ng utilities expense. Di ba kaya ka binibill ng Meralco? Kasi or ng kahit sino, electricity. Kasi may na-consume ka na, sinisingil ka na. Pag may na-consume ka na, may na-incur ka na. Therefore, kapag may na-incur ka na, under accrual, may expense ka na dapat. At ang account na ginagamit, utilities expense. Kung gusto mong dagdagan yung expense, i-debit mo. Yun yung normal balance niya. At since binil ka pa lang, next month mo pa daw binayaran, paid next month. Hindi mo pa bayad. Kung hindi mo pa bayad, utang mo pa yan. No? Kung gusto mong dagdagan utang mo, mag-credit ka ng payable. At lagay na lang natin utilities payable. Pwede ring accounts payable. Tama? Hindi pa bayad eh. Ayan. Anong nangyari? Yung expense, nag-debit ka, anong effect ng expense sa equity? Pabawas. Lagay mo dito, minus sa equity. Yung utilities payable, nag-credit ka. Anong nangyari sa utilities payable? Nag-increase. So, lagay mo sa liability increase. Sa assets, wala siyang tama. Ayan. Sa'yo lang may tama. Yo. Yan, sige. Number 9, the owner withdraw cash for personal use. O yung owner, nag-withdraw. Kumuha ng pera sa negosyo, yung owner. Kumuha ng cash, yung owner, mula sa business. Anong nawala sa business nung kumuha yung owner ng cash? Anong nawala kay business? Yung owner na nag-withdraw ng cash, personal use niya, kumuha siya sa negosyo. Mawala ng cash yung negosyo. Para bawasan mo yung cash, i-credit mo. Kasi yun yung kabaligtaran ng normal balance niya. Tama? Anong i-debit mo? Whenever na nag-withdraw o kumukuha ng asset yung owners mula sa business, ang dinedebit doon, withdrawals. O lagay natin, meow na lang. Meow, withdrawals. Yan. Kuha class? Sige.
Ang withdrawals or drawings, ang normal balance niya debit. Kaya kung gusto mong dagdagan, dinebit ko. Oh. Pag ang withdrawal, anong effect niya sa equity? Kung naalala nyo. Di ba pa-minus? Withdrawals decreases your equity. So pa-minus siya sa equity. Ito. Ang cash, nag-credit ka. Anong nangyari sa asset mo? Hindi nabawasan kasi kinredit mo yung cash. Lagay mo dito, negative. Wala namang liability transaction yung 9, kaya to no effect. O last, but not the least, number 10, paid the utility bill received in transaction 8. O binayaran mo lang yung utang mo nung transaction 8. Ano bang nangyari nung transaction 8? Nung transaction number 8, nagkaroon ka ng utang. Nung binili ka ng utility company, nagkaroon ka ng utilities payable. Sa number 10, binayaran mo lang yung utang mo. O, sige, anong entry pag nagbabayad ka ng utang? Magka-credit ka ng cash kasi mababawasan yung cash mo. Tama? If you want to decrease cash being an asset, lagay mo sa kabaliktaran ng normal balance, i-credit mo. At since nagbayad ka na ng utang, tanggalin mo na utang mo. I-debit mo na yung utilities payable. Ang normal balance ng liability or payable is credit. Kung gusto mo siyang bawasan or alisin, i-debit mo. Kabaliktaran ng normal balance. In this case, di-debit natin kasi nagbayad ka na ng utang. Tanggalin mo na. So, nag-decrease yung liability mo, nag-debit ka, lagay mo sa liability, decrease. And then, nag-decrease yung cash, yung asset mo. Lagay mo rin dito, decrease. Sa equity, wala, meron man tama sa equity to? Wala. Yan, zero. Yan, nakuha ba? Nakasunod po ba? Yan. O, pwede nyo yung screenshot. Yan. Bigyan kita ng 5 seconds. Yan, sige, 1, 2, yan, screenshot nyo rin to. Yan. Okay. And that concludes our discussion on normal balances. Stay tuned and see you on our next lecture.